Ngayon, dumako na po tayo dito mga kababayan sa bumiligtad po na 18 kargador. At napakatindi po nito mga kababayan, pakinggan natin. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na nagkatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Patay na, paano ba yan? Oh, 18 Brave! Oh, 18 Marines, 18 Brave, 18 ng ina nyo! Anong nangyari? Anong nangyari? Aray ko. Putek ko. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano Oh, Ma'am Joey, ito na yung mga bayani. 18 Brave nga eh. Hero! Aray ko. sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Ayan nga po sabi ko sa inyo mga kababayan. Kasi nga po, hindi natuloy ang 5 milyon ni Buday. Aray ko. Buday, bao Buday. Started in aquarium. Aray ko. NBI didn't see. Aray ko. The Buday is on me. The Buday is on me. Aray ko. Ayan sinasabi ko. Nakulong na po kasi ang scriptwriter, ang shuttle, ang employee caretaker. Hindi po kasi nabayaran ng 5 milyon. Sabi ko naman sa inyo eh. Babayaran dapat, pinagkasunduan 5 milyon kada isang tao. Hindi po natupad. Pangako ni Defensor, hindi natupad. Eh, paano yan? Napabayaan na, wala nang scriptwriter. Paano tatakbo ang kwento? Oh. Wala nang tiga-schedule ng fake news. Wala si Marcoleta, nakakulong na rin. Eh, wala na. Aray ko. Wala na. Eh, gutom ang pamilya. Eh, binawi na lang. Wala po kasi. Ang usapan, di ba sabi nga ni Sentry, ang usapan 5 milyon per ulo. Anong binigay? Anong binigay? Nag-down lang. 200, 300. Di ba? Ganon na ganon. Ganon na ganon po ang sistema. Di ba? Kung parang kay Lepeste. Yung kay Lepeste, paglabas mo, meron kang paunang bayad. Pag nagsalita ka sa Blue Ribbon, susunod ang bayad, 20%. Pag nagsalita ka sa ganito, na-demanda nyo, pag na-accomplish nyo, full payment. Siyempre naman po, wala silang trabaho. Naunawaan natin sila. 5 milyon yun eh. 5 milyon is 5 milyon. Kahit salu-salungat ang kwento, nadamay si Loren Legarda, na-absuelto si Loren Legarda. Nadamay si Chis Escudero, di ba? Ang dami. Oh, na-absuelto si Mark Villar. Tatanggapin. Oh. Di ba? Eh, wala po eh. Ngayon, anong gagawin nila? Ito pa sabi ng mga DDS. Bakit naka-face mask? Marshmallow. Marshmallow po yan.
Kalayaan nila mag-face mask eh. Ba't ima-marshmallow natin? Marshalo yun. Aray ko. Oh. Importante ba na nakita mo ka? Hindi po. Bakit? Meron po yang, meron yang statement na pinirmahan. Hindi po importante yung mukha niyan. Ang importante yan, yung sinumpaang silaysay na nagre-recant na sila at umaatras. Oh, yun ang importante yan. Bobo talaga mga DDS eh. Bobo talaga. Hindi nila naisip yon. Ang importante, yung sinumpaang salaysay. Sa document-based talaga lahat. Hindi naman yung ayaw nila magpakita eh. Pakialam nyo. Aray ko. Oh. Diretso natin. Gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Kita mo? Ibig sabihin, binabawi nila. Tagtad sila ng kaso eh. Kasi nga, okay lang yung kaso na yon. Kung may nagpopondo. Kasi nga, magsasabi ka ng kasinungalingan, may magpopondo naman sa'yo ng abogado eh. Di ba? Oh, magpe-fake news ka, may magpopondo naman na abogado eh. Madali lang kung may abogado. Madali lang kung magpopondo, nandiyan si Defensor, magpopondo. Mula kay Defensor, siya ang handler. Mahilig si Defensor, handler ng mga puday, handler ng 18 kargador. Di ba? Handler talaga yan eh. Oh. Ngayon, tinadtad sila ng kaso. Wala pa binibigay si Defensor, nakakulong, nakahold ang pera. Wala rin si Marcoleta. Paano yan? Nga. Aray ko. Oh, pinangakuan po ni Defensor. Na, sige, tuloy mo yan. Sagot namin yung sagot namin. Oh, tuloy mo yan, tuloy mo. Sabi ko nga po sa inyo, sa una pa lang po, hindi na po sila katiwa-tiwala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa una pa lang po, hindi na sila katiwa-tiwala eh. Doon pa lang sa rice cooker, yung rice cooker po, nakakapagsaing ng pera. Paano ko maniniwala? Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba? Paano po kayo maniniwala? Yung rice cooker, di ba, pinakita nila, nagsasaing ng pera. Isipin nyo po yun, mga kababayan. Ang daming bali-baliktad na kwento. Nagatid daw kay BBM, hindi pa siya presidente. Oh. Diba? Oh, diretso natin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Oh. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo. Napapansin niyo po yung kilos nila nung blue ribbon po na napatawag nila sa Mandaluyong. Ang lalakas ng loob, no? Kasi nga po, may pangako sa kanya si Mike Defensor, may pangako pa sa kanila. Kaya kahit anong sabihin nila, ayos lang. Malakas loob nila eh. May pangakong pere. Oh. May pangako eh. Tapos pag nag-trending pa, may pangako pa. Oh. Umasa sila sa ganon. Nakulong. Yung scriptwriter nila, yung handler. Wala na. Aray ko. Ganun po yung mga karayuma. Pag nakulong po yung handler mo, pilay ka niyan. Wala nang, sino pa magbubugaw sa'yo? Diba? Sino pa magbubugaw sa'yo? Wala.
Kaya nga po yan ang sabi ko sa inyo. Noong una pa lang, huwag kayong magtitiwala dito sa 18 kargador. Oh. Kita mo, kung talagang totoo yan, babawiin mo ba? Sabi pa nila, para sa bayan to, para sa bayan. Para kawawa na tayo, masyado na tayong kinukurakot. Oh. Ngayon babawiin nyo, paano na yung bayan? Paano na yung mga nakurakot? Paano sila? Aray ko. Sabi ko sa inyo, pag nahawakan ka ni Mike Defensor, wala kang makukuhang katotohanan, puro kasinungalingan. Aray ko. Ito yung sinasabi natin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Opo, teko, wala na. Aray ko. Wala na, finish. Finish po mga kababayan. Wala to. Yan po yung sinasabi natin kasi. Kapag talagang gawa-gawang kwento, hindi talaga tatayo kahit anong mangyari. Ang sakit nito, no? Ang sakit nito, Eglinton West, sa mga DDS. Ang sakit nito, mga DDS. Di ko alam paano kayo mag-move on neto. DDS, Chaycher, Cereza Force. Paano yung mga DDS? Wala na yung pira sa malita. Wala na tayo niyan. Ito yun eh. Pira sa malita na may koto. Aray ko. Oh. Paano yan? Oh, Ocean Blue, shoutout. Mark Cereza Force, Tattoo, shoutout. Oh. Ram J, pira sa malita na may koto. Posa. Aray ko. Paano tayo niya, mga DDS? Ha? Saan tayo lulugar neto? Ha? Paano sasabihin nyo? Nakatanggap ng maleta yung Maleta Boys, ganun ba? Aray ko. Diba? Ayun sinasabi nila eh. Paano to ngayon? Eh di Maleta Boys, binawi yung statement ng maleta. Nakatanggap ng maleta yung Maleta Boys. Aray ko. Tama? Diba? Nakatanggap ng maleta ang mga nagdi-deliver ng maleta. Aray ko. Ano yan? Mga DDS. Kayo na lang mga bobo dito eh. Kayo na lang mga bobo, hindi ba iksawa? Ang sarap maging totoo. Ang sarap maging totoo. Hindi ka na may make news. Nagre-react ka lang. Kayo, hirap na kayo.
Oh. Sabihin nila, nakatakip. Ang importante doon yung affidavit, pumirma na ng recant. Yun ang importante doon. Kahit nakabalot pa yan, importante, may dokumentong pinirmahan, di ba? Aray ko. Dumako na po tayo dito sa mag-ina po. Eto na po, mag-ina. Medyo nakakalungkot po ito, ha. Ang mag-ina po na Loren Legarda at Leandro Lepeste ay nagtatago. Aray ko. Pakinggan natin to. Lumabas ng bansa ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation o NBI. Iniimbestigahan pa naman sila ng Ombudsman kaugnay ng sabwatan umano para ma-corner ang ilang kontrata para po sa solar company ni Leviste. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nako, yan po ang mahirap dito, ha. Kinausap nga natin si Win Gatchalian at sabi ni Win Gatchalian, hindi daw nagpaalam. Aray ko. Hindi nagpaalam. Nako. Tanim puday na, tapos nag-solar pa. Nako, ang daming ano neto. Alam mo, feeling ko, alam niyo mga kababayan, feeling ko, medyo matalino to si Promil Baby, si Promil Kid. Eto po ay ano, baka tinatago na neto yung pera niya sa mga crypto eh. Di ba? Tinatago na yung pera neto sa mga crypto. Kasi bata to eh. Malaman nagki-crypto to. Tinatago niya yan sa crypto. Kaya umalis ng bansa yan. Ewan lang natin ha. Pinasabina ng National Bureau of Investigation si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng aligasyong sangkot siya sa umunoy planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto at iugnay sa isang sex scandal. Kahapon dapat siya haharap pero hindi ito nakarating. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nasa ibang bansa si Leviste at maging ang kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Alam mo, yan lang ang sarap pagiging mayaman, no? Ayan po, maging masarap pagiging mayaman eh. Samantalang tayo po pag pinatawag ng NBI, natataranta ka na eh. Sila wala, nag-abroad pa, sarap pa buhay. Hindi talaga patas ang batas eh, kaya dapat baguhin yan eh. Aray ko. Diba? Biro mo, pinapatawag ka ng NBI kung ordinaryong tao ka. Malamang sa malamang, yari ka dyan pag di ka sumunod. Samantalang pag mayayaman, lalo na politiko, pusang ina, sila na po ang mga kababayan, sila na po ang nasa gobyerno, sila pa di sumusunod. Ang tindi. Diba? Nag-o-offshore accounts na yan. Tama, nagla-launder na po yan. Ang gagawin yan, pwede pong gawin yan, bibigyan ko rin ng clue, pupunta ng Hong Kong, katulad nila Sara, nila Bulong. Pupunta po ng Hong Kong yan, if ever, pupunta sa mga casino, or pupunta sa isang mga Bitcoin, gagawin po nila, katulad ng ginawa ng mag-ano po sila doon, magpapamember sa mga casino, tas i-hold nila yung pera doon, pansamantala, ang ganong bagay. Pwede rin po ipa-convert sa crypto na uso ngayon, na hindi madidetect, ganyan po yan eh. Nagbiyahe sila, August 2, nung Sunday, umalis papuntang Hong Kong si Congressman Leviste, si Senator naman, yung final destination niya ay sa France. Kinumpirma rin ito ng Bureau of Immigration. Miyerkules nung nakaraang linggo, huling nag-attend ng sesyon si Legarda. Wala siya ngayon linggo kahit sa impeachment trial ni na Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Secretary Renato Bantug, noong Lunes, nagpadala ng sulat ang Chief of Staff ni Legarda sa kanya para sabihing magme-medical leave si Legarda mula August 3 hanggang August 5. Ganito rin ang sinabi ni Medical leave. Wala na. Ayan na, sinisingin na kayo, mauubos kayo, sabi ko siya. Mauubos talaga eh. Aray ko. Kita niyo po ha. Tingnan niyo po ginagawa nila sa mga Pilipino. Ngayon lang po tayo nakakita ng pagtubos ng korupsyon para sa mga taong bayan sa panahon na ni BBM. Biro mo, natataranta sila. Kitang-kita niyo po kung paano sila umaray lahat sa ginagawa ni BBM, sa kagustuhan ni BBM.
na turuan ng leksyon ng mga kurakot na to? Senador Erwin Tulfo. Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po si Senadora Loren in fairness to her. Medical leave po. Kausap po namin ni SP, yung aming executive secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senadora Loren. For when? Medical leave po. Wala namang balakid sa pag-alis ng bansa ng mag-inang Senador Legarda at Congressman Leviste. Pero matatanda ang sinabi rin kamakailan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan ng kanyang opisina ang umunay sa buwatan ng mag-ina para makuha ang exclusive government rights ng kumpanya ni Leviste para sa solar energy resources ng bansa. Ang sabi ngayon ni Remulla, yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, babalik yan. Naniniwala kami babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi. Oy! Oy! Ng Oh, pahayag- teka, ang lupit, oh. Baka gusto nila umuwi nakaposas, oh. Paktay. So, talaga lang, ha. Ombudsman, ha. Siguraduhin nyo yan, ha. Umuwi nakaposas yan, ha. ang opisina ni Legarda pero wala pa silang tugon. Nagpadala rin kami ng mensahe kay Leviste mismo pero wala pa rin siyang sagot. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay sa kanyang paglabas sa bansa, sinabi ni Senadora Loren Legarda na naghain siya ng medical leave mula August 3 hanggang 5, alinsunod sa Senate Rules. Nakiusap din siya sa publiko na huwag iugnay sa mga mali at walang basihang alegasyon ang kanyang biyahe na nakakasiraan niya sa reputasyon na ilang dekada niyang binuo. Wala nang reputasyon, Loren! Ha? Ha? Loren, ano yung sabi niya dyan? Loren Sinta, sa Hong Kong tago na, dalay anak, promil kid siya, ang dalawang ito, kanila ang araw, tindi ng mga muka, ayong pahiya na. Aray ko. Ano sinasabi mo, reputasyon? Siya sabi nito, reputasyon. Aray ko. O, pakinggan mo, ha? Pakinggan mo si Atienza para malaman niyo yung reputasyon. Under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar Pero mo, project. 10 bilyon, no? Ang lupit po, no? 10 bilyon. Mayor, first of all, can you walk us through the history of granting the SPBC franchise? Kailan po at paano po ito sinimulang i-lobby as you claim? Alam nyo, nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Leviste, ay kasama po ako ron. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 milyon piso lang ang puhunan ng kanyang... Pero mo, ayan po mga kababayan, no? 1 milyon ang puhunan, parang parmali. Kita nyo? Parmali, 500,000. Buong bansa ang hawakan. Leviste, 1 milyon. Buong bansa ang hawakan. Aray ko. Grabe, no? Rason. Immediately, I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya, ang puhunan ay 1 milyon. Kaya, agad binasura ko. Pero, binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. So, natanong ko, saan ko mo na 1 bilyon? Si Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application.
what is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. Oh. Ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting. Nagpulong kami sa Manila Polo Club. Patay! At doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago. Ayan, kailangan kuhanin natin yan. Manila Polo Club CCTV. Patay ka na, yari ka na dito, Loren Legarda, ha? Manila Polo Club CCTV, kuhanin yan, Lito Atienza, para mapatunayan. Ha? Mahal kong Maynila. Mahal kong Maynila. Mahal kong Maynila. Aray ko. Yung aking posisyon, sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya ako po yung nagre-research Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano bang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Humihingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila ng mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo na yan, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal na galit o inis dito sa mga taong ito. But I cannot change my position. So they continued campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi. Nakita kong maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises. Pinilit ko yung clause. Hindi pwedeng ibenta itong prangkisan to. Pag ito'y nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ng provision na hindi pwedeng ibenta yan. Lalo-lalo na sa mga banyaga, pagkat kontrang-kontra po tayo dyan. Patay. Energy should be Philippine-owned. Patay. As it's a local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor, kaya nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa kung ibebenta ni Leviste. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa Pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiurong yung mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yung prangkisang yan Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Patay. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa Pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Kailang purpose talaga, inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Tapos silang puhunan na kailangan, ang kailangan po yung prangkisa. Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula't-simula. Mayor, Grabe, no? Walang yan, no? Napakawalang ya talaga neto ni Leviste na to, Grabe, no? Walang puso to. Biro mo, hindi po talaga nag-comply. Paano magko-comply talaga? 1 milyon lang yung pera. 1 milyon lang yung pera, no? Tapos, nag-OJT. Proud pa siya, sinabi niya, nag-OJT siya sa Meralco. Aray ko. Kaya yun ang nangyayari. Pag OJT niya sa Meralco,
Pinag-aralan niya, kinuha niya yung prangkisa, ayun. Siya nag-ano sa Meralco. Binentahan niya yung Meralco. Di ba? Sounds very formally, pare. Tapos, yung solar ng bayan, pinabayaan niya. Ang inasikaso niya, yung nakuha niyang Meralco na kontrata. Ginawa niyang stepping stone yung prangkisa. Pusang inantong batang to, magaling kang kupal ka. Wala na palang visa yung prangkisa ngayon eh. Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Di ba? Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sapantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Kailang purpose talaga, inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Tapos sila po na kailangan, ang kailangan po yung prangkisa. Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula't-simula. Mayor, I just have to get this question in because we asked Comelec about this is true. Kasi po, correct me if I'm wrong, when you file your COC, when you're running for a position, hindi po ba you should divest anything you should divest and declare anything you have to declare? So, Comelec said they have no answer to this because it's outside of their mandate, pero we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me... Grabe, no? Matindi talaga tong bata na to eh. Ngayon po, ito po. Legarda para bigyan ng prangkisa. Ito po yung ito po yung magtitistigo si... Yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar Ito po yung magtitistigo. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si hindi ito eh. Meron pa po eh. Ito ba yun? Sandali lang po ha. Andito yung kay Atienza po eh. Ito. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise para sa solar power. Kaugnay niyan, makakausap natin si former Buhay Party List Representative at dating Manila Mayor, Lito Atienza. Magandang gabi po, Kong and former Mayor Atienza. Welcome sa Arangkada Balita. Opo, magandang gabi sa inyo lahat. Okay, Mayor Atienza, so isa po kayo sa mga tumutol dito sa solar para sa bayan na proyekto ni Leandro Leviste. Ano po sa tingin nyo ang pangunahing dahilan kung bakit kayo tumutol? Ano po ba yung mga red flags na nakita ninyo? Una, ang nakita ko po sa kanilang proposal, yung original, ang kanilang capitalization ay 1 million pesos. Kaya sabi ko rin sa Batang Leviste, paano mo masasalarize ang buong Pilipinas kung ang puhunan mo ay 1 million lang? Alam nyo, eto na po tayo sa magandang nangyayari. Alam nyo po yung mga agrabyadong Pilipino nakakabawi. Eto na yun mga kababayan eh. Alam mo yun? Naagrabyado tayo dito sa flood control. Nakakabawi tayo ngayon. Nakukulong sila. Naagrabyado tayo dito sa solar. Makukulong tong mag-ina. Aray ko. Grabe, no? Isipin nyo po yung mga ginawa po ni Digong para po sa mga kababayan natin, wala po talaga eh. Regarding security, EJK, 30,000 patay. Aray ko. Regarding mga company, ayan, solar, Parmali, name it, PhilHealth, wala. Kinurakot. Ano pa? Pogo, napakadumi, napakademonyo. Name it, mga kababayan, nasa na ang pinagmamalaki nila na naging mabuting administrasyon ng mga Duterte? Diba? Dahil kung naging mabuting administrasyon ng mga Duterte, hindi makukulong tong mga to.
Aray ko. Bet ni Jesus, walang talino yan. Kaya, Promil, ano, sino may kasalanan nito, Promil? Buti pa yung mga anak ko eh. Hindi nag-promil talaga. Mula sa nanay nila. Pag may natitira, kinukuha ko. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba? Kaya hindi ko pinag-promil ang anak ko eh. Likas sa nanay lang. Aray ko. Diba? Eh, syempre, minsan may sobra. Oh, sasabihin ng mama, ayoko na. O, sige na, tulog na, papa naman. Aray ko. Diba? Ganun lang yun. Grabe, no? Ang tindi po na nangyayari noon. Ngayon lang natin nalalaman lahat. Ngayon lang natin, biro mo, kinausap pa si Gloria, kinausap pa po ni Loren Legarda si Gloria para pakiusapan si Atienza. Putik, no? Ngayon lang natin nalaman yun, di ba? Kaya mga kababayan, huwag kayo mag-promil. Maganda pa rin po ang gatas ng ina kasi pag may sobra, ay para sa ama. Aray ko. Talaga. Oh, yan po ang sinasabi natin. Biro mo si Gloria, kinausap si Atienza para aprubahan si Legarda. Grabe, no? Law is concerned. Okay. So, at meron po kayong nabanggit na personal na tama po ba nag-lobby sa inyo si Senator Loren Legarda? Maaari niyo po bang i-detalye ito? Ayan nag-lobby. Ibig sabihin, siya ang nag-back up, naglabi, siya ang dumaldal. Wow, wordplay. Aray ko. Yung may balita na nag-coffee kayo at merong 10 million na ino-offer daw sa inyo para aprubahan ang solar project ng kanyang anak? Ako ang sasabihin ko yung nangyari, walang dagdag, walang kabawasan. Inanyayahan ako na isang common friend namin. Daddy, Mami Irene, Daddy Armin, pagaling ka. Mami Irene, Daddy Armin. Thank you, Daddy. Di ka nagre-reply eh. Si dating gobernadora ng Antique, na si Sally Perez, magkapiraw kami ni Senadora. Nako! Dahil kaibigan ko si Sally, kaibigan ko din naman si Senadora Leviste, Legarda. Pumayag ako. Kami nagkape sa Manila Polo Club. Hindi ako miyembro doon. Pero siya... Yari ka ngayon. Ano po dapat ipaano po natin yan, mga kababayan? Ano na yan? Ipa-research yung Manila Polo Club CCTV. Pag napatunayan, nagkita si Atienza at si Loren Legarda doon, kulong! Plunder! Plunder yan! Di ba? Kayo mga may kasalanan. Ako naman ang inaasikaso ko lang yung kapakanan ng ating bayan that I will never agree na malulugi ang Pilipinas, malulugi ang Pilipino. Kaya patuloy ako nag-fiscalize. Noong sinabi ni Senadora sa akin, Lito, Mayor, chairwoman ako ng APRO committee sa Senado. I have control of funds in the Senate. I can help you with any of your projects. Grabe, no? If you want today, I can order the release of 10 million. Patay ka na? Doon ako na-insulto, sabi ko. Kung yan ang pag-uusapan natin, I have better things to do, Madam Senator. Grabe ka pala, Loren Legarda. Nanunuhol ka?
Nanunul po, mga kababayan, 10 milyon. Grabe. Tumayo ako. Nagambala yung nag-areglo ng meeting namin, si Governor Perez. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, Loren, kung gagawin yan, kung aalukin si Congressman Atienza dahil galit yan sa corruption. Yun lang. Walang dagdag, walang kulang. Yun ang nabagitan sa akin. And I continued to fiscalize until I succeeded. Oh, tapos sasabihin mo, legasiya, reputasyon. Anong reputasyon mo, Legarda? Anong reputasyon mo ngayon? Aray ko. Paiyak-iyak pa kayo ni Pia, parehas kayong talipandas. Aray ko. Aproba ng Kongreso. Opo. So, Naisingit ko yung provision. Pag ito ibinenta, automatically wala nang visa itong plakisang ito. Pumayag naman yung mga nag-sponsor. Primarily, si Congressman Arthur Yap. Siya ang main sponsor ng measure. Pumayag. Kaya napasok yung provision na yon. So now, ano status? Wala nang visa yung prangkisang yan dahil binenta nila eh. Opo. Sabi, galing ito sa bibig ni Congressman Levisте. Daw ang ginamit ng kampanya niya. Yung yaman ng kanyang foundation. 60 billion daw ang ginastos niya. Saan niya kinuha yung perang yun? Bahala na ang batas mag-husga niyan. Bahala na ang ombudsman umusig. Ako naman, ay sinasabi Pero mo 1 milyon yung pera mo, no? Naging grabe, no? Binenta mo sa binenta mo sa Meralco eh. 'Di ba? Binenta mo sa Meralco, ngayon naharap kayo sa 10 bilyon. Makulong tong bata na to, makulit eh. Aray ko. wala bang yung aking bahagi doon sa mga nangyaring yun. That from the beginning, I doubted Opo. All right, Mayor. capacity. Yes, okay. All right. Mayor, panghuling talong na lang po. Bakit ngayon nyo lang naisipan or napagdesisyon ng ilabas ng buo itong bribery allegation na ito at maging key witness sa ombudsman? Nailabas ko na yan noong pa. Paulit-ulit na nga yan sa Facebook ko eh. Okay. Pero wala namang gumagalaw. Walang pumapansin. Hindi naman ako taga-usig eh. Ako naman ay isang karaniwan lingkod bayan. Pero pinag-iingatan ko aking pangalan. All these 50 years that I've been in government, 50 years, lahat ng posisyon, halos, ay naibigay na sa akin ng kapalaran ng Panginoon Diyos. Ako'y naging mayor, record-breaking, 3-termer, vice mayor. Okay. Ako'y naging member of parliament, naging congressman for 9 years, naging secretary of environment and natural resources, naging general manager ng housing. Marami po ako hinawakan, pero pinag-ingatan ko po talaga. Opo. Naibigay sa bayan, sa tao, ang karapat-dapat. Opo. All right. Ako, maraming salamat po. Grabe, Former no? Buhay Party List Representative and Ayan po mga kababayan, tindi ni Lauren, 10 milyon po ang sinusuhol kay Lito Atienza. At ngayon po, nagpapanggap pa siya na huwag sirain ang reputasyon. What? What the fuck? Aray ko. Ano reputasyon mo? Ha? Ano reputasyon? Grabe, no? Ang tindi ng pamilyang to. Grabe. Grabe po yung perang nakamkam. 10 bilyon. Ngayon, nagtatago na. Ayaw na. Ando na sa ibang bansa. Oh. Bakit? Takot eh. Oh. Takot. Makakupal tong mga to.